Sa pinakamahabang panahon, palagi na lang kinukutya ang mga manlalaro ng video o online games. Ito'y marahil sa kadahilanang nakasasagabal ito sa pag-aaral, nakalulustay ng pera, o di kaya nagtataguyod ito ng pagiging bayolente. Talaga nga namang prominente ang mga negatibo nitong epekto. Ngunit, ano naman kaya ang mabubuting na idudulot nito? Siya si Jen, isang casual na gamer ng mga laro tulad ng Dota, Counter-Strike, at iba pang mga larong karaniwang makikita sa mga computer shop. Sa saklaw ng video na ito ay makikita natin ang mga kaugalian at kasanayang na ipaiiral niya sa tunay na buhay ukol sa paglalaro ng video games. Ayon sa American Psychological Association, tinatayang 79% ng mga lalaki at 74% naman ng mga babae ang naglalaro ng video games. 77% naman ng kabuuan ay naglalaro ng hindi bababa sa isang oras. Noong taong 2010, ang industriya ng video games ay kumita ng mahigit kumulang $25 bilyong. Paglalaro ng video games ay naging importanteng parte na rin ng ating kultura. Sa ilalim ng pagsisiyasat ni Romeo Vitelli na may doctorate sa psikolohiya at pampribadong kaugalian, ang mga makabagong laro'y naglalaan para sa kabataan ng panlipunan, cognitive at emosyonal na karanasan. Ito rin na may potensyal na magsulong ng pangkaisipang kalusugan at kapakanan. Ang mga naturing laro'y hindi lamang nagbibigay sa kabataan ng samut-saring panlipunang senaryo, ngunit ito rin ay nagtuturo kung paano pangasiwaan ng iba't ibang problemang maaari nilang makabangga sa realidad. Ang mga tema tulad ng kapangyarihan, pananaig, handulong, lungkot, sakit at pagkakahiwalay ay maaaring masimulate sa ilalim ng hindi delikadong kalagayan. Nagiging preparado ang manlalaro sa mga pangyayaring kahalintulad ng nakikita niya sa loob ng laro. Ang mga RTS o Real-Time Strategy Games ay nagpapakita ng mas mahusay na rotation abilities, mas mabilis at mas eksaktong paglalaan ng atensyon, mas malawak na spatial resolution sa visual processing, at mas mataas na pattern recognition.
pinutong team na to para mag-champion. So, kung hindi mag-champion, failure yung buong team. So, yun ang kailangan mag-win talaga. I'm expecting every tournament I play to be champion because I feel the effort I put in and not the team person is the effort of a champion. Hindi niya maabot, hindi niya malalampasan yung naabot namin last time. Sa akin parapatan para represent ang Pilipinas. Merong panahon, bata pa ko noon. Laging naaapi, laging talo, di naging kampiyon. Lahat ng emosyon, tinago at kinahon. Malamig ang loob, ayaw ng bumangon. Sa pagtatakda ng mga espesipikong tungkulin, ang mga video games ay nakakatulong sa pag-angat ng self-esteem at ang kahalagaan ng pagkatalaga sa mga gawain. Ang mga laro'y kadalasang may immediate reward system na siya namang nagtataguyod sa mga manlalaro na makita ang kanilang kalakasan at katalusan na maaaring hindi nila napagtatanto. Marami rin sa mga problem-solving skills na makukuha sa paglalaro ay kadalasang nagagamit din sa tunay na buhay. Ngunit ang motivational na pakinabang ay nakadepende pa rin sa personalidad at individual na kalagayan ng manlalaro. Okay lang yan, kahit sa mga kailaban, huwag mag-alinlangan na lumaban. Hanapin ang kami palaban, walang atrasan hanggang katapusan. Uy, Jen! Paano ba tong remainder theorem na to? Hindi ko talaga siya get. Wait lang, tignan ko. Kasi di ba dito X, tapos X din to, parang isa-substitute mo lang yung maisip mong anong value ng X. Substitute mo lang dito. Tapos kapag ano yung dapat kasi maging 0 yung sagot para makuha mo. So mali pala to. So, mali. Turuan ko. Jen, turuan mo ko. Sige. Sige, turuan. Christine, nagawa mo na ba yung tawag dun? 2,000 word essay, argumentative essay sa English? Oo. Bakit? Anong problema dun? Kasi yung mga citations, ang hirap kumanap ng reliable source tapos sobrang hirap. 2,000 words. Ang hirap na kaya lagyan. Pwede mo ba tulungan? Citation, sources, madali lang yan. Sige, tutulungan kita. Pero tulungan mo muna ako dun sa remainder theorem. Sige. Basta yung tawag dun, sources tulungan mo ako. Wraparound gank is going to be the name of the game for IG. Who leads the way? I believe it should be Zoe. They're going to cut for the shorter pass. They storm up the river. Patience from Zoe. Waiting in the wings. Navi's about to be caught. Oh, there's the sleep. The third. He catches everyone. Oh, this could be a total disaster. Vacuum in. Ravage got everyone. The black hole as well. Light of heaven. Turns it around. Ravage as well. Stolen by Deadly. Are you kidding me? They turn it around. 4 heroes dead. For IG. That Chuan trying to survive. Chuan's gonna go down. Puppy talks about the Naga. Marahil mas tanyag kumpara dati, ang mga video games ay unti-unting nagiging isang social experience. Mahigit sa 70% ng manlalaro ay naglalaro kasama ng mga kaibigan. Ang pakikipag-ugnay sa mga kapwa manlalaro ay isang napakahalagang espeto sa karanasan ng paglalaro. Ang pakikipagtulungan sa loob ng laro ay mabilis na naisasalin sa panlipunang ugnayan sa tunay na mundo. Maraming nilalaro, gaya ng LOL, HON,
Rome, Total War, Company of Heroes. Basta sobrang dami niya na hindi ko masabi lahat ngayon. League of Legends, Battle Royale, Counter-Strike, saka Call of Duty. Siguro, nung 4 na taon pa lang ako, maglalaro na agad ako ng computer. Ganun ako kato. 14 na sa, years. Nagsimula ako maglaro, nagdodota pala ako dati. Noong grade 5 ako, kaso tumigil ako nung high school. Tapos ngayong college na lang ulit. Depende sa araw kasi kunwari may pasok bukas, mga siguro 1 lang, 2, 3. Pero kapag kunwari weekend, pwede ko magtagal ng mga 12 hours naman. So yeah. Depende, pag walang pasok, 6 hours, gano'n. Pero pag break lang, 1 oras, 2 oras. So, isa na rin sa mga madudulot na to na hindi libangan, yung paghahanap ng kaibigan. Nagkakaroon ka ng iba-ibang kaibigan na hindi lang dahil sa school naging kaibigan kayo. Kasi mayroon kayong sariling gustuhan na gusto niyo yung computer. Isa pa dito kasi, yung mga computer games, parang mas mabibilis yung isipan mo. Kasi pag naglalaro ka, biglang sabihin na natin may lalabas na kalaban. Parang bibilis na isipin mo kung anong gagawin mo ngayon, anong gagawin mo dito, anong gagawin mo dyan. So parang sa totoong buhay, pag may nangyaring problema sa'yo, pwede agad na maisip mo dapat ganito, ganyan, sabay ganyan. So, yun na rin yung isang pwedeng magandang idulot sa Para sa akin, meron kasi mas nakaka-bonding ko yung mga kaibigan ko, gano'n, kasi puro lalaki sila. Tapos, siguro, mas napapractice mo yung skills mo sa pag-concentrate, gano'n, pag-balance. Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din niya. Sa aming mga nakapanayam na estudyante, Dota at LoL ang pinakatanyag na nilalaro. 24% ang naglalaro ng Dota, 31% naman ang naglalaro ng LoL, at 45% naman ang iba pang mga laro tulad ng Counter-Strike, NBA 2K14, Hearthstone, Call of Duty, Skyrim, at iba pa. Si GF, pag iniwan mo, mahirap ng balikan. Si Dota, pag iniwan... Karamihan sa aming nakapanayam ay naglalaro ng 2 hanggang 4 na oras. O GF. Anong pipiliin mo? Dota o ako? Anong mas gusto mo? Kapag kasama ka, yun ang nasa isip. Nang aming itinanong kung ano pa ba ang ibang mabuting na idudulot ng paglalaro, karamihan sa mga sagot ay ang pagkakaibigan, pagpapalawak ng bokabularyo, pakikisama, iwas sa stress, critical thinking, eye-to-hand coordination, patience, teamwork, at imahinasyon. Everybody push, get ready for a gangbang. Pumatak na ang dugo. Ayon sa isang artikulo sa internet, ang Chung'an University sa South Korea ay magsisimulang tumanggap ng varsity sa paglalaro ng competitive games. Sila ay tatratuhin kapantay ng mga tradisyonal na atleta. Nang aming itinanong kung sang-ayon ba sila kapag nagkaroon ng ganito sa Pilipinas, 60% ang sumagot ng neutral. Pasagin na natin ang puno ng mulawin. Good game, maybe next time, sir. Imba, sorry guys, sige na, sir. Mo, Dota o ako? Anong mas gusto mo? Kapag kasama ka, yan ang nasa isip. Mas gusto mo, Dota o ako? Ang tanong ko sa'yo, anong mahalaga? Mahal mo ba kung talaga? Kapag naglalaro, anong
ligaya ang nadarama, nalilimutan ang problema at pag nadarapa, di ako nagdadrama, tignan ng pagkakaiba. Kapag tinaksan ka ng girlfriend, puso ay nagigiba. Kapag meron kang pera, kapag meron kang TF, ang Dota 20 pesos na rest, mapupunta kay GF. Ngunit di ka kayang mahalin ng Dota, kailanman yan ay nagbibigay libang kahit sa sino man. Ano bang nakita mo sa Dota na wala ko? Kaya ka bang mahalin ang Dotang sinasabi mo? Ang Dota ay laro na pwede mong paglaruan. Huwag mong itulad sa aking na nasasaktan. Ano bang nakita mo sa Dota na wala ko? Kaya ka bang mahalin ang Dotang sinasabi mo? Ang Dota ay laro na pwede mong paglaruan. Huwag mong itulad sa aking na nasasaktan. Ang Dota ay isang larong imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit pag-aral mo lang mabuti para sa kinabukasan mo upang sa hinaharap maipagmalaki mo.